pin sa taas. Ni? Okay naman. Starting. Ay, Bible man nila. Bible. Ay, Tagalog ka nang puilin ba? Puimin. Hello. Hello. Okay. Tanaw naman sa cellphone mo kung ano ba. Good morning sa lahat. Okay. So, kasama ko ngayon ang aking eldest son, no? Yung una kong anak, si Albert, no? Ako po ay magla-live ngayon tungkol sa isang topic na requested ng aking mga estudyante at ng mga kaibigan, no? At ito din ay napapanahon na topic sapagkat marami talagang nagtatanong ukol dito. Ang topic natin mga kaibigan ay tungkol sa mga larawan ng mga Katoliko. Kasi lahat ng mga non-Catholics, alam naman natin, non-Catholics people do not believe in the secret images, no, hindi sila naniniwala na dapat magkaroon ng mga larawan sa isang simbahan. So bilang isang Katolikong defensor, one of the Catholic faith defenders in Butuan, gusto ko mga kaibigan na depinsaan at i-explain ang ating katuruan patungkol sa mga larawan ng Katoliko. Kaya ang title ng aking live video ngayon, mga larawan ng Katoliko, ipinagbabawal nga ba? Kasi maraming mga hindi Katoliko gumagamit ng mga Biblia at saka pinupunteriya ang ating doktrina, ang ating nakaugalian, ang ating mga practices, no? At tinitira nila, sinasabi nila na bawal talaga ang mga larawan. Gumagamit ako ngayon ng salitang Tagalog o Filipino sapagkat gusto kong marating ito hindi lamang dito sa Butuan pati sa Luzon. Okay. So, this video is specifically dedicated to Jacob Hayuma and Roldan Buyan. Yan silang dalawa ang talagang gustong malaman kung ano ba talaga ang katayuan ng simbahan patungkol sa secret images. Isa sa mga bersikulo na ginagamit ng mga hindi Katoliko sa pagtutulog sa ating doktrina at sa ating nakaugalian ng mga santos, mga larawan ay patungkol sa Exodo chapter 20 verses 5, no? Basahin natin dito sa ang Biblia, Poimen edition, no? Ito ay Biblia ng mga Protestante, no? Basahin natin, no? Ang Biblia ng mga pastor. Biblia to ng mga pastor. So, hindi to gawa ng mga Katoliko, ito'y Biblia ng mga pastor. Basahin natin ang nakalagay dito sa Exodo, ang chapter ay 20 at saka ang talata ay 5. Sabi dito, magsimula tayo sa verse 4. Sabi dito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan, unang anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, unang nasa lupa sa ibaba, unang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinarurusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ng mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. So, sinasabi nila mga kaibigan, na dito sa bersikulong ito, ipinagbabawal talaga ang lahat ng uri ng larawan. Kaya't ang mga Katoliko na nagkaroon ng mga larawan ng mga santos, larawan ni Jesucristo, kahit ano pa mga larawan, ay pinagbabawal talaga, no? Numero unong tumutulig sa dyan ay ang mga hindi Katoliko. Pinagsama-sama. Hindi Katoliko, nagtuturo ng bawal ang larawan, bawal ang larawan, bawal ang larawan. Ginagamit nila ito as basis sa kanilang pagtuturo. Dahil ito daw nakalagay sa one of the 10 commandments na huwag kang gagawa ng mga larawan. Okay.
atin pong i-explain mga kaibigan. Kung literal yan, na hindi talaga tayo pwedeng gumawa ng mga larawan, no? Kung hindi talaga, absolute na hindi talaga tayo pwedeng gumawa, bakit ba sila mismo ang mayroong mga ID, no? Meron silang identification card. Meron silang larawan, picture man yan. Larawan yan, no? Yang ID is larawan. Yang album nila, larawan din yan. Kung absolute talaga na ipinagbabawal ang kahit anumang larawan, bakit nagkakaroon sila? Mga pastor nila may picture sa kanilang sarili. May larawan sa kanilang sarili. Bakit nagkakaroon sila ng album ng kanilang pamilya? No, kung ipinagbabawal talaga, no? Ano ang kanilang sagot diyan? Sabihin nila na, okay man ito Brad kasi hindi man ito namin sinasamba. Okay ang larawan nito Brad kasi hindi man namin ito ginagamit sa pagsamba, hindi naman namin ito sinasamba. Yan yung sagot nila. Okay, paluapan natin. Kung hindi pala ginagamit sa pagsamba, ibig sabihin okay ang larawan na hindi ginagamit sa pagsamba. Okay ang larawan na hindi sinasamba, tama? Pag ako ay may larawan pero hindi ko sinasamba, hindi yun bawal, ayon sa Biblia. Tama ba? Sagot nila is tama. So ang ibig sabihin pala ng ipinagbabawal na larawan is bawal ka gumawa ng larawan na iyong sambahin bilang Diyos. Ito yung tunay na kahulugan na sinasabi ng Biblia. Hindi talaga larawan per se. Kasi meron tayong mga larawan eh. May larawan nga tayo ni Jose Rizal, no? May larawan tayo dyan sa plaza lang. May rebulto ni Jose Rizal dyan. May monumento ni Jose Rizal dyan. Sa McDonald's dyan, may rebulto ni McDonald's. May rebulto ng Jollibee. Kung talagang ipinagbabawal yan, dapat ipasira ng mga pastor yan. Ipasira nila. Dapat atakihin nila ang Jollibee mismo. Atakihin nila mismo ang mga gumawa ng mga McDonald's na monumento. Pero ang sabihin nila, okay lang yan Brad kasi di man yan sinasamba. So ang ibig sabihin pala nito, ang pinagbabawal talaga ng Biblia, mga kaibigan, is ang larawan na sambahin mo. Okay yung mga larawan na di mo sinasamba bilang Diyos. Okay. So yan yung turo ng Biblia. Bawal kang gumawa ng larawan na sinasamba mo bilang Diyos. Yun yung pinagbabawal, no? Hindi lahat ng uri ng larawan pinagbabawal. Ang pinagbabawal lang na larawan ayon sa Biblia, yung sinasamba mo bilang Diyos. Ngayon, tanungin natin mga kaibigan ang turo ng simbahang Katoliko kung ang mga larawan ba na ginawa ng mga sculptor ng mga Katoliko, ng mga artist ng mga Katoliko, ng mga pintor ng Katoliko, tanungin natin kung ano ba ang intensyon, ano ba ang purpose ng paggawa nila. Para ba sambahin naming mga Katoliko bilang Diyos? Hindi po mga kaibigan. Sinang-ayunan ng mga pastor na ang larawan na hindi ginagamit sa pagsamba, hindi mo sinasamba bilang Diyos, hindi yun bawal. Sinasang-ayunan na yan ng mga pastor. Kung gayon, kung hindi pinagbabawal yun, walang problema sa simbahang Katoliko. Hindi naman purpose ng simbahan ng Katoliko, hindi naman intensyon ng simbahan ng Katoliko na gumawa ng mga larawan ng mga santos para sambahin bilang Diyos. Tandaan natin yan ha. Hindi natin sila sinasamba bilang Diyos. Ano bang nakalagay dito sa turo ng ating Catechism of the Catholic Church? Ito. Catechism of the Catholic Church, mga kaibigan, dito sa paragraph 2039, no? No? Sinasabi dito mga kaibigan, basahin natin, idolatry, no? Idolatry. Kasi ito yung paratang sa atin mga kaibigan, paratang ng mga hindi Katoliko sa ating mga Katoliko. Tayo daw ay idolater, no? Sumasamba daw tayo sa Diyos-Diyusan. Hindi mga kaibigan, no? Sabi dito sa 2112, paragraph 2112, no? Sinasabi dito, the first commandment condemns polytheism. Yung first commandment yung binasa natin na thou shall not, no, make unto thee graven images. Yun yung first commandment. It requires man neither to believe in nor to venerate other divinities than the one true God. Ito yung intention ng first commandment. Na dapat ako lang yung sambahin mo. Ako na Diyos na gumawa sa iyo. Ako na Diyos na actually yung first commandment is refers specifically to the nation of Israel yan eh. Nation ng Israel talaga ang pinatutunguhan niya, no? At ang specific na na
mga person yan is ang Israel, no? Sabi dito, nor to venerate other divinities than the one true God. Scripture constantly recalls this rejection of idols, of silver and of gold, the work of man's hands. They have mouths but do not speak, eyes but do not see. O ito yung mga isa sa mga talata sa Biblia na ginagamit nila patungkol sa ating mga Katoliko na larawan. Ginagamit nila yung Salmo chapter 115 verses 3 to 4, no? Ginagamit nila yon. Ang sabi nila, ang larawan daw sa mga Katoliko, may mga mata pero hindi nakakakita, may mga bibig pero hindi nakakapagsalita. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang atin daw larawan is hindi yan nakakapagligtas, no? They have mouths but do not speak, eyes but do not see. These empty idols make their worshippers empty. Those who make them are like them, so are all who trust in them. God, however, is the living God, who gives life and intervenes in history. Okay. So, mga kaibigan, so ito yung purpose talaga ng idolatry, no? Na wala tayong dapat sambahin, no? Diyos lamang. Ngayon, hindi naman tinuturo sa ating simbahan na sinasamba natin ang mga larawan bilang Diyos. Ang mga larawan, mga kaibigan, ay ginawa para magpaalala sa atin na kung ano yung mga kabutihan yung buhay nila na banal, no? Yung the images of the saints in the church reminds us about their lives, their holy lives, no? Ang pagsuko nila sa kanilang karapatan, ang pagsuko nila sa kanilang will o kagustuhan doon sa Diyos. So yung mga santos ay nagre-remind sa atin, nagpapaalala sa atin sa kanilang mga banal na buhay, no? Kasi may mga tao naman talaga na illiterate, hindi nakakabasa, no? Lalo na yung mga tao na hindi inaabutan ng malawak na edukasyon, hindi naabutan ng quality education. Yung mga lugar na liblib, yung mga lugar na nasa bundok, no? Na mahirap makapunta doon ang mga teacher na walang paaralan. O yung mga tao na yon nasa tribo, nasa bundok, wala silang access of education. So hindi sila marunong makabasa. Ang tanong diyan, paano natin sila mahihikayat na may Diyos, no? Kung bibigyan mo ng Biblia, hindi man yan makakabasa. Kasi sabihin mo kasi tinutulig sa nila yung mga santos, no? Pero kung ipapakilala mo sa kanila yung crucifix na mayroon si Jesus na nakapako sa cross at ipakilala mo sa kanila na ito si Jesus na nakapako sa cross, so ibig sabihin mayroon silang visual representation sa kung sino si Jesus, ano yung itsura niya, ano yung nagawa niya. Ibig sabihin yung larawan ay nakakatulong sa pagpaalala sa atin sa mga bagay na ginawa ng Panginoon sa atin, no? Lalo na yung crucifix, no? Yung pinakataas at dakila na sa mga larawan ng Katoliko, yung pagpako ni Kristo sa cross. Kaya nga yung sentro ng ating simbahan, pagpunta natin sa simbahan mga kaibigan, ang center of our church, meron talaga yung crucifix. Karamihan sa ating simbahan, may crucifix na si Kristo ay nakapako at sa ilalim diyan ay ang host o ostias, no? Yung tabernakulo ng mga ostias. Nandoon ang tinatawag na katawan ng ating Panginoong Hesukristo, doong ostias. So, mga kaibigan, kaya nga nasa center yan ng ating church kasi importante, no? So, importante yan. So, yung mga taong illiterate, yung mga taong walang edukasyon, is naalala nila ang Diyos. Ano yung itsura niya, ano yung nagawa niya, dahil sa mga larawan. Ibig sabihin, may tulong, mga kaibigan, ang larawan. Meron silang objection, mga kaibigan. Hindi kapatid, hindi dapat tayo gumawa ng larawan kasi tulad ng nangyari sa Quiapo. No, sa Quiapo daw kuno yung Nazareno, Black Nazarene. No, lalo na sa pagsapit ng January, no? Mga Black Nazarene, no? Marami daw namamatay, parang sinasamba na daw nila, no? Makahipo lang sa larawan ng itim na Nazareno, gagaling na sila. So, yun yung isa sa mga illustration na binibigay nila na nagpapatuo daw na sinasamba natin yung mga larawan mismo. According to Catechism of the Catholic Church, mga kaibigan,
kung hindi ako nagkakamali, nandun yun sa paragraph 2132. 2132. Ang nakalagay doon, the veneration given to the image uh, does not terminate on the image per se, but it goes into its prototype. Anong ibig sabihin? No? Ang paggalang, ang pagsamba na inaalay mo, no, paggalang na binigay mo sa larawan ay ibinigay mo sa object na nirerepresentean ng larawan. Ibig sabihin, pag nag-honor ka ng larawan ni Virgin Mary, for example, no? You are honoring the image of Virgin Mary. Naglagay ka ng bulaklak sa larawan ni Jesucristo. Naglagay ka ng bulaklak sa larawan ni Birheng Maria. Nilagyan mo ng bulaklak. So, ang act of reverence, act of veneration, ang gawa ng parang hindi pagsamba. Ang gawa ng pag-alay mo ng bulaklak ay isa yung form of reverence, no? Kasi wala tayong equivalent ng reverence. Pag sinabi natin yung reverence, sa English may another term dyan, veneration, kasi ang pag-translate dyan sa Tagalog is pagsamba na. Pero meron tayong tinatawag na tatlong uri ng reverence or tatlong uri ng veneration. Latria o worship, pagsamba, hyperdulia, at saka dulia. No, may tatlong uri tayo ng veneration. Latria, hyperdulia, at saka dulia. Yung dulia, yun yung mga ordinary veneration na ating ipinatutungkol sa mga santos. Yung hyperdulia, yun yung alay natin na veneration para kay Birheng Maria. Yung latria ay inaalay lamang natin sa Diyos, no? Yun yung kaibahan ng veneration. Importante ang distinction na iyan kapag tayo ay tumatalakay sa veneration of the saints, no? Ang veneration ay isang pag-aalay ng kaukulang honor or tinatawag na sa Bisaya is pasidungog, no? Saktong pasidungog nga imong ihatag sa person na kirepresentaan sa object. Okay? Uh, 2132. Okay. Babasahin natin mga kaibigan yung sinasabi dito sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132. The Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Okay. So, maganda tong paliwanag ng ating katesismo mga kasama, no? Maganda tong paliwanag dito. Sabi dito na ang pag-aalay ng kaukulang veneration o tinatawag natin pagbibigay ng honor sa mga imahen, sa mga rebulto, mga santos, mga rebulto ng mga santos, hindi po ito sumasalungat sa first commandment. Kasi yung pag-aalay mo ng honor or sa Bisaya pa pasidungog, no, rendered to an image, no? Kung umaalay ka ng honor sa isang imahe ng isang santo sa simbahan, yung pag-aalay mo ng honor or veneration, hindi yun nangangahulugan na ang sinasamba mo yung rebulto mismo. Ang ibig sabihin nun, ang sinasamba mo talaga yung nire-representaan ng rebulto. For example, tumitingala ka sa image si Jesus Christ na nakapako sa krus, no? Lalo na sa mga Katoliko. Pumunta ka ng simbahan, marami kang problema, no? Nakaluhod ka. Tapos nakaharap ka at nakatingin sa imahe ng ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa krus. Okay? Tapos inalayan mo ng dasal, no?
sa buong puso mo, hindi ka naniniwala na ang rebulto mismo, yun si Jesucristo. Hindi ka naniniwala. No? Sapagkat alam mo na ang ating Panginoong Jesucristo ay matagal lang naipako sa krus at muling nabuhay. No? Ang totoong Panginoong Jesucristo natin ngayon mga kaibigan, ando na yun sa langit, no? Kasama ng Ama at ng Espiritu Santo. Ando na yun sa langit mga kaibigan. Yung imahen ng ating Panginoong Jesucristo na nakapako sa cross, na nasa ating mga simbahan, is just a representation of the person. No? It is just an image that is sacred. No? Isang banal na imahe na nagre-representa sa persona ng ating Panginoong Jesucristo na nasa langit na. Katulad ng ID mo mga kaibigan, no? Yung ID mo, hindi yan ikaw. Sino ba magsabi na yung ID mo, ikaw talaga yan? Hindi yan ikaw as a person. It represents your image. Yung ID mo, nagre-representa ng iyong imahe. Pero hindi ikaw yan. Kasi yung ID mo, hindi nakakapagsalita. Yung ID mo, hindi nakakakita. Ibig kong sabihin, yung picture mo ba? Yung picture mo, picturean mo yung sarili mo, hindi yan nakakakita, hindi yan nakakapagsalita, wala yung feelings. Ibig sabihin, hindi yan person. Pero yung ID mo is a representation of yourself. So, yan din yung image ng ating simbahan. Nagre-representa sila sa mga persona ng mga santos. Okay. Ang isa pa nilang objection mga kaibigan is paano ba tayo nakakasiguro na yung itsura ng mga santos na ginawa natin ng rebulto, yan yun talaga yung totoong itsura, no, ni Jesucristo, ni Birheng Maria, sino pa yung mga santos. Yan yung isa na objection na ibinigay ng mga hindi Katoliko mga kaibigan. Paano daw tayo nakakasiguro na yung itsura ni Jesucristo na ginawan ng rebulto, ginawan ng picture ng mga Katoliko, paano natin masisiguro na yun talaga yung totoong itsura ng ating Panginoong Jesucristo? Yun talaga yung totoong itsura ng mga santos. Okay. Ang sagot dyan mga kaibigan, nasa unang Juan 1:1, no? Babasahin natin mga kaibigan yung 1 John 1:1, no? Ang sinabi dito sa 1 John 1:1, yaong buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Verse 2, at ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan, nakasama ng Ama at sa amin ay ipinahahayag. So dito mga kaibigan, si Apostol Juan ay dinidiin niya na si Kristo ay nakita nila, nakasama nila, nahipo nila. So nakauban sa mga apostoles, no? Si Jesus nakita sa mga apostoles, si Jesus, no? Kay nakita man sa mga apostoles si Jesus, nakauban man nila, nahikap man nila, nadungog man nila, ibig sabihin nun, may karapatan ang mga apostoles, may karapatan silang mag-describe ng itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga apostoles sila nakita nila si Kristo nakita nila si Kristo sa kapanahunan niya. Nakita nila si Kristo, nahawakan nila si Kristo, narinig nila si Kristo. So, ibig sabihin, may description sila sa itsura ng ating Panginoong Jesucristo. At alam nyo ba mga kaibigan, yung sumulat sa Ebanghelyo ni San Lucas, si San Lucas mismo, aside sa doctor siya, physician siya, aside sa gospel writer siya, isa rin siyang artist, no? Isa rin siyang sculptor, no? Isa rin siyang pintor, no? Si San Lucas ay isang pintor. In fact, mayroong pininta si San Lucas na imahe ng ating Panginoong Hesuscristo sa bata pa, base sa mga pagpapahayag ng mga tao na kasaksi sa itsura ng ating Panginoong Hesuscristo, partikular na mismo yung mga apostol. Sila yung witness kung ano yung itsura ng ating Panginoong Hesuscristo, ano yung description. Yung mga apostol mga kaibigan, yun yung nagbigay ng description kay San Lucas. Kasi San Lucas, hindi na niya nakita si Jesucristo San Lucas, hindi na nakita si Jesucristo. Kasi sa panahon ni San Lucas, si San Lucas ay isang pagano. Hindi siya naniwala na sa isang Diyos.
Si San Lucas ay sumasamba sa mga bagay na ginawa ng Diyos. Si San Lucas ay naniniwala ng maraming Diyos kasi isa siyang pagano. Pero nung nakasama niya si Apostol Pablo, Apostol Pablo, ah, si Apostol Pablo ay nag-share sa kanya ng ebanghelyo, no? Nag-share si Apostol Pablo ng ebanghelyo kay San Lucas. Okay. Nung na-convert na si San Lucas, naging Kristiyano na, naging close companion siya ng ating apostol ni San Pablo. Naging close companion ni Apostol Pablo si San Lucas. Okay. Dahil close companion ni Apostol Pablo si San Lucas, siya yung kasama-kasama niya sa kanyang mga evangelistic services, sa kanyang mga biyahe, sa kanyang missionary activities. Si San Lucas yung kasama niya. In fact, si San Lucas na yung nagsisilbing biography, nagsisilbing secretary ng ating apostol na si San Pablo. Kasi si San Lucas is mataas yung pinag-aralan niya, no? May malawak siyang kaalaman sa literatura, lalo na sa Griego. May malawak siyang kaalaman tungkol sa medisina kasi siya ay isang doktor, no? Si San Lucas ay may malawak na kaalaman. Kung i-analyze mo yung sulat ni San Lucas, yung Gospel of Luke, no? I-analyze mo yun sa original nga Greek, no? From the original Greek language na isinulat niya, talagang pulido yung pagkasulat ng Greek, no? Kumpara sa ibang ebanghelyo. Kung ikumpara mo sa ebanghelyo ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni John, sa apat na yan, yung pinaka-accurate, pinaka-pulido, pinaka-refine na pagkasulat sa Greek ay yung sulat ni San Lucas. It reflects on the educational background of St. Luke. So, aside from that, artist din si St. Luke. So, may access man si St. Luke sa mga buhay pa na apostol. Sa panahon ni San Lucas, buhay pa man yung Apostol Juan, Apostol Pablo, Apostol Pedro, buhay pa yun sa pagsulat niya. So, may access si Apostol Luke kung ano yung itsura ng ating Panginoong si Kristo base sa kanyang pag-i-interview, no? Ini-interview niya kasi San Lucas. Basahin natin mga kaibigan, kung totoo bang ini-interview ni San Lucas. Mababasa natin yan sa Luke chapter 1 verse 1. Sa una mismong bersikulo, unang talata ng Ebanghelyo ni San Lucas, no? Ito ang ating mababasa mga kaibigan. Yamang marami ang nagsikap mag-ayos ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna natin, ayon sa ipinaalam sa atin ng mga taong buhat sa pasimula, ay mga saksing nakakakita at mga tagapangaral ng salita. Ay, minabuti ko naman, pagkatapos na siya sa ating mabuti ang lahat ng mga pangyayari buhat sa pasimula, na sumusulat ng isang maayos na salaysay para sa iyo, kagalang-galang na Teofilo, upang malaman mo ang katiyakan ng mga bagay na itinuturo sa iyo. So, sinabi ni San Lucas dito sa nabasa natin na bersikulo mga kaibigan, na maraming nagsikap, no, gumawa ng isang kasaysayan tungkol sa mga bagay na naganap. Kasi ang mga bagay na naganap sa panahon ni San Lucas, yung resurrection of Christ, no? Yung mensahe na si Kristo ay muling nabuhay, yung mensahe na Mesiyas si Jesus, yun yung topic na viral, no? Viral sa panahon ni San Lucas. Kaya minabuti ni San Lucas na gumawa rin ng sariling biography, sariling kasaysayan niya tungkol sa ating Panginoong Kristo, no? Ginamit ni San Lucas ang historical method, no? Nagamit siya ng historical method. Nag-interview siya ng maraming mga tao, na mga saksi mismo ang kanyang interview, no? Yung mga saksi na nakakakita sa Panginoong Kristo, nakakarinig sa mga aral ng ating Panginoong Kristo, yung mga apostoles, no? Yun yung particular na kanyang in-interview. So, ibig sabihin, binigay ni San Juan ang larawan ng ating Panginoong Kristo, binigay ni San Juan kung ano yung itsura ng ating Panginoong Kristo, at ipininta iyon ni San Lucas. Kasi pintor din si San Lucas. Pininta niya yun. Yung imahe ni yung imahe ng ating Panginoong Kristo na pininta ni San Lucas, nakarating yun sa ating panahon ngayon. Kaya may larawan tayo patungkol kay Jesus. May larawan tayo patungkol sa Birheng Maria. Kasi
pininta yon ng ating butihing at banal na 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 si San Lucas, no? Pininta yon, at yung information ng description na nakuha niya ay galing mismo sa mga apostoles. Kaya meron tayong mga larawan na accurate, no, patungkol sa larawan ng ating Panginoon Kristo. Isa pa yung objection ni Soriano, mga kaibigan, nung leader ng dating daan, no, siya ay isang sikat na kung sa Bisaya pa magwawali, no, sikat siya na ebanghilista, kasi meron siyang programa na itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Totoo naman na si Soriano ay may malawak na kaalaman patungkol sa Biblia. Pero ang problema is quoting a text without its proper context. Yun yung problema ni Soriano. Kumukot siya ng bersikulo na hindi naman sang-ayon sa konteksto sa bersikulo na kanyang binabasa. Maraming alam si Soriano na bersikulo, no? Kaya nga sa programa niya, itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot, kasi marami siyang alam na bersikulo. Sabi niya, kung totoo nga na yan yung itsura yung larawan ni Kristo mismo, yan yung totoong itsura, mao ba na tinuod nga itsura? Kung tinuod nga mao na itsura nga, mao na tinuod nga itsura ni Kristo, no? Ngano man nga namay nagkalain-laing mga rebulto daw ni Kristo, lain-lain daw naong, no? Nag-research si Soriano sa Wikipedia, nag-research si Soriano sa Google, gi-research niya, na daw nagkalain-laing nga naong ni Kristo. Kung tinuod daw nga kabalo ta sa tinuod nga itsura ni Kristo kay nagbuhat og rebulto, nganong nagkalain-lain daw mga naong ni Kristo, no? Na daw naong ni Kristo nga itom, no? Nga mura daw negro. Na daw naong ni Kristo nga pikot og mata, nga mura daw Chinese, no? Na daw naong ni Kristo nga puti, no? Nga mura daw og Amerikano. So, yan Soriano nga sa 20 kapin ka mga lain-lain nga naong ni Kristo, asa man diri ang tinuod. Okay? So ang tubag ana mga kaigsunan mao ni. Ang mga pintor, ang mga nagdrawing sa naong ni Kristo, classic abilidad, no? Nay uban ana mga kaigsuunan, maayo mo drawing o maayo mo pinta, nay uban dili maayo mo pinta, no? So mo na ang uban mga kaigsuunan, lahi ang ilang pagportray sa naong ni Kristo. Unya katong ingon niya itom puti, depende na to sa color nga gigamit, no? Si Kristo is Jewish man si Kristo. Kay balo man ta unsay physical makeup sa Jewish, kay balo man ta unsay color sa ilang skin, unsay color sa ilang panit, kabalo man ta. Kay naaman tay idea kung unsa ang mga Hudyo. So ingon ana mga kaigsunan nga lain-lain ang kanang ability sa bawat pintor nga nagpintura sa larawan ni Kristo. Munang nailain-lain nga image. Pero ang original image na nga gibasihan sa opisyal nga simbahang Katoliko, katong image nga gipinta ni San Lucas, no? Mao toy gi-improvise, mao toy gi-refine pag-ayo, no? Mao toy gi-refine pag-ayo. Unya nakaabot sa atong panahon karon. So, i-summarize nato mga kaigsunan nga ang first commandment is wala na nag-contradict sa atong practice nga magbuhat ta og mga sacred images. Kay sa Bible mismo, ang templo ni Solomon naa may mga imahe, no? Sa Bible mismo, sa unang Hari 6:23, magsugod ta sa verse 18, ang templo ni Solomon naay mga imahin sa mga kerubin. Mangutana ta sa mga dili Katoliko, kung sa templo ni Solomon, ang simbahan sa mga Hudyo sa una, na may mga balaang nga mga rebulto, balaan nga mga imahin, nganong ang mga simbahan sa mga Kristiyano karon nga dili Katoliko, wala may imahin. Sige sila panaway sa ato nga doon tay mga rebulto, nga bawal daw kuno na. Pero kung tan-awon nimo ang Biblia mga kaigsunan, labi na sa Old Testament, kining Biblia sa mga Hudyo, didto sila magsimba, kining templo ni Solomon. Kining templo ni Solomon mao ni ang katedral, mao ni ang simbahan sa mga Hudyo sa una. Ngano man nga didto sa templo ni Solomon, doon na may mga imahe sa anghel, imahe sa kerubin, no? Doon na may mga imahen. So kung tan-awon nato, ang tinuod nga nakasunod, no? Ang tinuod nga nakasunod sa giingon sa Ginoo didto nga ipabutang sa templo, kita mga Katoliko. Kay doon na tay mga balaan nga imahen. Kay ingon sa Ginoo diha sa unang Hari, First Kings
No? 1 Kings chapter 6 verses 18 to 23 nga gisugo sa Dios, no, si Solomon nga magbuhat og templo, no. Pero ang templo nga gibuhat ni Solomon gibabot ngan og mga imahen, mga rebulto sa kerubin, no. Naay mga rebulto ang templo ni Solomon, no. Pero kadto nga mga rebulto wala to simbaha isip Dios, no. Wala to simbaha isip Dios. Gibutang lang to para mag-remind sa kanang gitawag og sanctity, no, pagkabalaan sa maong lugar, no. Okay, basahon na to. Oh. Sa panloob na santuaryo, wala pa man live papa. Ay gumawa siya ng dalawang kerubin na yari sa kahoy na olibo. Bawat isay may 10 siko ang taas, no? No? In the inner sanctuary, Solomon made 2 cherubs that made up of the wood of olive, no? Sa sulod sa sanctuaryo, naghimo si Solomon og duha ka kerubin. Kanang kerubin is anghel na. Duha ka klaseng anghel nga hinimo gikan sa kahoy nga olibo. So kining templo ni Solomon do nagi mga balaang imahen, no? So ang counter challenge nato sa mga dili mo tuog ribulto kay wala nila gi-honor, wala nila pasidunggan ang mga rebulto. Ang counter challenge nato nganong sa Old Testament temple, nganong sa templo ni Solomon sa Old Testament na may mga balaan nga mga imahe. Nya nganong wala man sa ila. Nya pangutan-on po nato sila, importante ba sa inyo si Kristo? Importante ba niyo ang mga apostoles, importante ba sa inyo? Pangutan-on nato sila. Kung motubag sila importante sa amo, yeah, giunsa man niyo pag alaala? How did you remind yourselves, no, about them? Giunsa ninyo paghuna-huna, no? Giunsa ninyo pag-remind sa inyong kaugalingon sa mga apostoles ni Kristo mismo giunsa? Sa may ilang tubag, ningon man sila nga mobasa ra mig Bible. Nya unsaon man tong di ka basag Bible? Unsaon man tong mga taong nasa bukid nga wa nakaabot ang edukasyon, di ka basag Bible? Unsaon man niyo sa ila pagpasabot sa mga ebanghelyo? Unsaon man nimo sa ila pagpahibalo nga dunay Dios naghatag siyang kaugalingon, nagbayad sa atong mga sala dito sa krus. Sa mga Kristiyanong Katoliko, sayon ra kaayo na, ano? Pakitaon na nato na silang imahe. Yan. Ani explain din nato nga mao na si Kristo nga naghatag siyang kaugalingon, nagpakamatay. Kay kanang crucifix nato, actually kanang crucifix nato, nagsangyaw na sa mensahe nga si Kristo namatay, naghatag siyang kaugalingon para sa atong mga sala. Kung mutanaw ka sa larawan ni Kristo nga gilansang sa krus, no? Kung mutanaw ka ana, ma-remind ka sa imong mga sala ngano man. O tanawa si Kristo nagpakamatay sa imong para sa imo. But pasabot ebanghelyo na nagsangyaw na sa mensahe. So dunay advantage anang mga balaang imahe, mga balaang rebulto. Kay nagpahinumdum nato na sila nga kinahanglan ta mga ipasaylo sa Ginoo. Kinahanglan ta makigduol sa Ginoo. Asa man mabasa na, Brad? Basahon nato sa unang 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Nindot ni mga kaisunan ipanglista niyo mga bersikulo nga akong gihatag sa inyo kay magamit man ni sa pagdepensa sa atong simbahan. At least makabalo mo ba nganong ang Katoliko dunay rebulto, no? Dili lang kay Katolikong sarado, no? Bahala na basta unsay gisultis pare, tumanon lang nako ana ba. Sumay magitong Katoliko ta nga nahibalo gyud, no? Kay para nato ikatubag sa mga nangdaot sa atong relihiyon. Atong basahon mga kaigsunan. Sapagkat ang salita ng cross ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Kung sa Pinasaya pa, no? Ang mensahe sa cross binuang ni alang sa mga mapapahamak. Sa Bisaya na is mga nangalaglag, no? Para di ay sa mga impiernohonon, katong mga tawo nga impiernohonon, no? Katong mga tawo nga impiernohonon, dili sila ganahan ng cross, no? Kay para kanila katong mga tawo nga laglagonon, para nila dili sila ganahan sa cross. Mao may giyon sa Biblia, oh. Ang mensahe sa cross
para ni adtong laglagonon binuang na para sa ila. Pero para nato nga nangaluwas, no? Para nato nga luwasonon, kini mo'y gahom sa Dios. Ingon na sa Biblia ha. Unsa ang bersikulo ana? Unang Korinto 1:18. So kanang crucifix ni Kristo mga kaigsunan nga nata atong simbahan, nasa sentro sa simbahang Katoliko, gahom na, no? Gahom na sa Dios para nato. Kita nga nagtuo ana. Pero katong mga tawo nga nagbinuang ana, nagbiay-biay ana, nasuko nga dunay tay rebulto, tawag ana sa Biblia mga taong laglagonon, no? So binuang na para nila. Pero para nato gahom na sa Dios. Nganong gahom na sa Dios? Kay pinaagi ana gibuntog sa Dios ang sala. Pinaagi ana giluwas ta sa Dios sa sala sa iyang pagpakatawo. But pasabot dunay mensahe nga gipaabot nato ang kanang cross ni Kristo. O kanang mga imahe, mga rebulto. Unsa may mensahe? Nga kinahanglan ta magbalaan, kinahanglan ta magbinuotan. Kay sila mismo kanang mga santos close man sa Ginoo. Sila ang atong modelo. Kanang mga rebulto sa mga santos, kanang mga santos sa Katoliko, gitawag na og heroes of our faith. Mga bayanin na sa atong pagtuong Katoliko. Ngano man, sila may nag-exemplify. Sila ang nagkinabuhi sa ilang kaugalingon nga close sa Ginoo, no? Maka kita mga Katoliko, labi na way basa-basa nga Biblia, katong mga Katoliko nga dili magbasa og Biblia, noon naman gina nga kasagaran sa mga Katoliko tungod sa kabisi, di na mo basag Biblia. Dili na gani halos mo simba, no? Kita nga mga Katoliko nga nabugnaw na sa pagtuo, makalabay ta sa simbahan, makakita ta sa larawan ni Kristo nga gilansang sa krus, usahay makonsensya ba ta? No? Makita ta sa larawan sa mga santos, mabalaka ba ta? Ngano man, gipahinumduman ta ana nga mga larawan nga kinahanglan ta makigsuod sa Dios. No? Labi na sa larawan ni Kristo mismo nga nakalansang sa krus, nga siya nagpakamatay para sa imong kaluwasan. Oh. But pasabot nakatabang na, mutan-aw lang ka sa larawan ni Kristo, makatabang na sa imo nga mapataas ang imong pagtuo. Nya usaon man sa uban nga way mga larawan ni Kristo. Usaon man sa uban magpahinumdum nila. Bisag moingon sila basag Bible nga di man gani halos moukab sa Bible. No? Sige sila saway sa ato nga natay mga larawan pero wa sila kay balo unsay advantage ana. No? So wala na gibawal sa Biblia kanang larawan nga mga balaan. Ang gibawal sa Biblia larawan nga walay pulos nga gisimba nimo isip Dios. Mo na giingon sa Biblia nga gibawal. For example, magbuhat kog larawan ni Digong. Buhaton akong larawan ni Digong. O nya, magbuhat kog rebulto ni Digong. Sa atong presidente ba, mahal na presidente. Buhaton ako. Ibutang nako sa tunga sa simbahan. O ibutang nako sa altar, sa balay nako. Balay nako na altar. Butang nako ang larawan ni Digong, isimbahon nako. Dagkutan nako kandila, no? Butngan nako bulak. Ludhan nako, simbahon nako isip Dios. Mo na gibawal sa Dios. Mo na gibawal. Ngano man, si Digong, presidente nato, lahi man iyang aspito, politikanhon man iyang aspito, no? No? No, bot pasabot si Digong mortal. Tao lang si Digong. Dili pwede nga imong simbahon isip Dios. Ingon sila nga kanang mga larawan ni Santos ninyo, kanang mga balaan ninyo nga santos, San Lorenzo, San Tomas, kana di mga San Pedro ninyo. Mga tao ra magyapon na, tinuod mga tao ra na. Pero unsa may kalainan nila kang Digong? Mga taong balaan, mga taong nagsunod sa Dios. Sumunay kalainan nila. Wa naman nato gitna. Dapat maghatag tag distinction nga dunay mga larawang balaan ug larawan nga dili balaan. Kanang gidili sa Biblia, mga larawang dili balaan gitawag na Dios. Pero kanang mga larawang balaan, wa man na gidili sa Biblia. In fact, ang templo lagi ni Solomon dunay mga balaan nga larawan. Pangutan-a din sila. Sayop ba di ay magbuhat kag larawan? Larawan sa mga tao nga close sa Ginoo. Sayop ba di ay nga magbuhat kag larawan para mapahinumduman ka nga ikaw mismo kinahanglan pod makigsuod sa Ginoo. Sayop na dili. Ang intensyon nimo mga kaigsunan, nagbuhat kag larawan para mapahinumduman ka, no? Nganong namatay larawan ni Rizal? Si Rizal gani dili santos. Si Rizal dili santos. Pero nganong gibuhatan maglarawan si Rizal? Nganong namay rebulto ni Rizal? Gibuhatan tag monumento rebulto ni Rizal para kitang mga Pilipino makahinumdom sa gibuhat ni Rizal para sa atong nasod.
So mao nay purpose. Samot na ang larawan sa mga santos. Unsa gibuhat nila para sa pagtuong Katoliko, giunsa nila pag kinabuhi sa ilang kinabuhi, pag pakigsuod sa Dios, pagsunod sa Dios, pagbalaan silang kinabuhi. Makatabang po na sa ato. Nga naman, ma-remind ta nga dapat sundugo nato sila kay sila ang modelo sa atong pagtuo, sila ang bayani sa atong pagtuo. Nya may bawal ana. Sila rin nagbuot-buot og bawal. Nya ang mga Katoliko po nga ang pundasyon sa pagtuo, huyang. Ang mga Katoliko po nga way kahibalo, balhin dayon, no? Magpabunyag na dayon, no? Doktrinahan lang sa Iglesia ni Cristo pila ka mga sesyon, pabunyag na dayon. Bible studyhan lang sa mga pastor, bunyag dayon. No? So, sakit pa malandungon mga kaigsuunan nga daghay mga Katoliko wala na hibalo, nibalhin sa laing relihiyon. Nibalhin sila kay wa sila kasabot sa ilang pagtuo. Karon, tagaan ta mo example mga kaigsuunan. Kung naa kay sakit sa ngipon, asa man ka maadto? Kung naa kay sakit sa ngipon, asa ka maadto? Sa dentista o sa barbero? Be, tubaga daw kuno. Kung naa kay sakit sa ngipon, natural maadto kay ka sa dentista. Pero ngano man ning atong mga kauban nga Katoliko, naa sila'y problema nga doktrina sa Katoliko, didto man mo magpatudlo sa mga pastor. Dapat kung naamoy kalibog mga kaigsunan, natay kalibog sa doktrina ng Katoliko, agto mo sa pare, mangutana. Didto mo sa mga CFD, mangutana. Dili kay didto na no patudlo sa ministro. Nabuang na. Natural, tudloan gid mo di mao ana. Kay ang gusto nila makabig mo sa ilang relihiyon. Nya, nakisakit sa ngipon, maagto ka sa barbero nga manggupitay man na. Unsay pagtuo nimo gupiton imong ngipon? Dili sayop. Kamong mga Katoliko nga naluya sa inyong pagtuo, hinuklogi mga kaigsunan na kung gusto mo magpalalom, ayaw mo patudlo sa laing relihiyon. Patudlo mismo mo sa nagtudlo sa simbahang Katoliko, mga pare, mga CFD. Patudlo mo dito mo pangutana. Kay tudloan mo insakto. Mao man ay sayop nako sa una, gibiyaan akong simbahang Katoliko. Tungod kay wala ko kasabot. Nahimo kong born again for almost 7 years. No? Gibiyaan ako ang simbahang Katoliko. Sa edad nga 15, wa pa ko kasabot sa doktrina sa Katoliko, gi-Bible studyhan ako. Unya kay nituo man dayon ko sa mga Bible study sa ako, mo na dani ko nila. Nagserbisyo po ko dito mga moabot og mga hapit 7 ka tuig. Pero sa dihang gitun-an ako ang tinuod nga doktrina sa simbahang Katoliko, nakaingon ko nga sayop ding simbahan nga akong gibalhinan. Dapat mo balik ko simbahang Katoliko. No? So mo na akong kuan mga kaigsunan realization, di ko gusto nga ang na-experience nako sa una, ma-experience po ninyo karon. Ayaw gamitan nga rason nga nalibog ka sa doktrina sa simbahang Katoliko nga biyaan na nimo. Para sa ani, kung nakay kalibog sa science, nag-eskwela ka karon, nakay kalibog sa science sa math. Ay kung ina nga, tuwa kinalibog ka mo undang nakag-eskwela. Kung nakay kalibog mga kaigsuunan, maningkamot ta nga makakaton, no? Makakaton. Maningkamot ta nga makakaton. Dili kay biyaan nato. Kung natay kalibog sa simbahan, maningkamot ta nga makakaton, dili kay biyaan. Ingon ana dapat magpalalom ta sa atong pagtuo. Dili kay biyaan ano nato. Tanawa ra ko ng mga Katoliko sa una nga nisulod og lain relihiyon. Unsa na may resulta sa ilang kinabuhi? Imbis kay kuan kay sa kuan tingala ka nga sige na manunog kuan, bira sige na nuog bira sa Katoliko dayon, no? Kasagari sa mga namiya sa Katoliko nga naa na sa lain relihiyon karon, perminti na dayon nila tirahan ang Katoliko. No? Perminti na nila tirahan ang Katoliko. Kaya nakita nila daw nga sayop daw ang Katoliko. Mingon din sila nga ikumpara na ba din nila tanawa ng mga born again, mana sila. Kami mga born again, close kami sa Ginoo. Close kami sa Ginoo, nami personal nga relasyon sa Ginoo. Nagsunod mi sa Biblia. Kamo mga Katoliko, mga palahubog. No? Mga palahubog. Niana ang kanang kuan, mga palahubog. Sigarilyo. Okay. Naay comment si Ronilyn Lucina, ingon siya dire hi Ronilyn, no.
si Ronilyn Lucina no manghod ni sa akong best friend na si Pilar no, pastor na karon sa Davao. Ana si Ronilyn, ibig sabihin kuya, sumasamba ka na rin ngayon sa mga rebulto. Okay. Siguro murag karon pa ni si shout out sa imo Lucina no. Salamat sa pag-comment, salamat sa pagtan-aw. Tubagon ako imong pangutana. Ang imong pangutana, ibig ba daw sabihin sumasamba ka na rin ngayon sa rebulto? Ito yung sagot ko. Pag sinabi mong sumasamba, ano ang ibig sabihin ng sumasamba? Pagbibigay puri, no? Pag-aalay ng mga praises, no? Hindi ako sumasamba sa rebulto. Yan yung sagot ko. Ibig sabihin kuya, sumasamba ka na rin ngayon sa rebulto. Ito yung sagot. Hindi ako sumasamba sa rebulto. Pero nire-respeto ko ang persona na nagre-represent sa rebulto. For example ha, para maliwanagan ka, para maliwanagan ka Lucina, iba yung rebulto mismo sa person na nagre-represent nito. For example, ako, may ID ako, tama? Yung ID ko nagre-represent sa akin, no? Pero yung ID ko hindi talaga yan ako kasi yung ID ko di nakakapagsalita, hindi nakakakita, walang feelings. Yung ID ko, yung picture ko ba sa ID ko, ako yung image ng ID ko, pero hindi ako 'yan. Kasi ito ako, ang totoong ako. Kagaya ng pinanood mo ngayon, yan yung nagsasalita is reflection na sa akin. Pero ang totoong ako, nandito sa aking bahay, nagsasalita. Pero yung nakikita mo yan sa monitor mo, nakikita mo sa monitor mo na cellphone, yan yung nagre-representa sa akin. Yang mga rebulto, nagre-representa yan sa mga santos namin. Ang totoong mga santos namin, nandun na sa langit. No? Nandun sa langit na yung totoong santos namin. Yung rebulto, nagre-representa lang yan sa larawan ng mga santos namin. Ang tanong mo, sinasamba ko ba yan? Hindi ko sinasamba yan bilang Diyos. Pero, inalayan ko yan ng karampatang honor. Pag sinabi nating honor is pasidungog sa Bisaya. No? Nagbibigay ako ng respeto sa kanila. Kasi, for example, may larawan si Lucina ng kanyang mama. Don't tell me na yung picture ng mama mo, gisiun nimo, sunugon nimo, dunggabon nimo. Na ako'y larawan sa akong lola, na ako'y larawan sa akong papa, na ako'y picture nila. Ay kung ina kanang larawan sa akong papa, larawan sa akong mama, ako na lang sunugon, ako na lang dunggabon, ako na lang gisiun. Pagkaway respeto nako, bisan tulog dili na sila tinuod nga dili na sila kuan. Tinuod nga dili sila mo'y mamagid nako, pero imahe ra na larawan na sa akong mama. Pero dili na ako kaya nga dunggabon nako ang picture sa akong mama. Dili na ako kaya nga sunugon nako ang picture sa akong mama. Kaya nakahibalo ko nga picture na sa akong mama. Yang anong mga lain relihiyon, pag ang Katoliko gani niadto sa lain relihiyon, dadon gayong rebulto. Unya ang rebulto dugsakon dayon. Ang rebulto gubon dayon, wansakon dayon, ngano man. Kaya nagtuo sila nga mga demonyo ang nagpuyo ana, dili na tinuod. Ikaw larawan sa imong mama, kaya nimo nga dugsakon nimo, kaya nimo nga imong sunugon? Dili kay gigugman nimo imong mama. O ingon ana pud mi, Lucina. Dili na mo kaya gubon. Dili na mo kaya panamastamasan ang larawan sa mga santos kay gimahal namo na sila. Magkaiba yung larawan sa yung persona mismo na nagre-represent sa larawan. Magkaiba yon. Hindi ko sinasamba yung larawan mismo. Hindi ko sinasamba yan. Pero nirerespeto ko kasi yung person na nagre-represent dyan, nandun na sa langit. Mga santos yun. Totoong banal na mga tao. Hi Jacob, nung nag-online na si Jacob, no? Mao ginigiwatan ni Jacob. Unsa i-comment ni Jacob dire? Kailanman po hindi namin sinasamba ang mga imahe at rebulto. Salamat sa pagtubag Jacob kang Ronilyn. Hindi natin sinasamba, totoo yan. Hindi natin sinasamba. Mayroon tatlo, no? Mayroon tatlo. May tinatawag tayong latria, yung pagsimba sa Ginoo lang, latria na. Napo tay gitawag nga hyperdulia, no? Kanang hyperdulia is highest veneration. Oh, kana siya nga pamaagi sa paghatag og pasidungog, ihatag lang nato na kang Blessed Virgin Mary. No, ihatag lang gid nato na sa Birheng Maria kanang hyperdulia. Kanang dulia mao nay mga veneration or mao nay mga pasidungog, mga respeto nga atong gihatag sa mga santos.
no? Kanang latria mo na pagsimba sa Dios mismo. Di man iha, katong mga dili Katoliko nagtan-aw karon, do not misrepresent us. Do not judge us that we worship idols. Ayaw gyud. Wala na gitudlo simbahan nga mga idolatry mi. Wala gitudlo simbahan nga nagsimba mi Dios Dios. Wala mi nagsimba Dios Dios. Isa ra ang among gisimba. To make it clear, ang Katoliko nagsimba lag isa. Unsa may gisimba sa Katoliko? Usa ka Dios nga tinuod nga nagbuhat sa tanan, no? Nagbuhat sa universe, nagbuhat sa tanang butang. Unya kanang isa ka Dios dunay tulo ka persona. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Kanang usa ka Dios diha sa tulo ka persona, maora gyud na ang among gisimba sa tinuod lang. Maora gyud na among gisimba kanang gitawag og latria. Ang kanang latria pamaagi sa pagsimba nga sa Dios lamang namo gihatag, wala nay lain pa. Pero kanang hyperdulya mo nay pamaagi sa pagrespeto namo kang Birheng Maria. Kanang dulya mao nay respeto nga among gihatag sa mga santos. Nay tulo ka klase ha. Latria, hyperdulya ug dulya. Kanang latria sa Dios lang nga pagsimba. Kanang hyperdulya sa sa atong Birheng Maria, Blessed Virgin Mary. Ihatag nato na nga pasidungog sa iya. Kanang dulya sa mga santos na, tanang santos. So I hope nakita ninyong kalainan. So dapat kini mga dili Katoliko nga sige panamastama sa ato kini mga dili Katoliko nga sige ingon gisimba natong ribulto, magbag-o na in taon mo. Ayaw mo sige pasangil sa Katoliko nagsimbag ribulto. Sa bagay, di man po muna ako mabasol kay naman po may makita nga makaingon man po mo gisimba namo, no? Makaingon po sila gisimba namo ngano man giprosesyon, samot na sa kanang Nazareno bitaw kanang Nazareno. Kanang mga sinulog, makaingon gid sila ay gisimba gid na nila oh. Pero wa sila kasabot. Wa sila kasaabot sa giingon sa Catechism of the Catholic Church, no? Kung gusto katong mga dili Katoliko nga sige pangatake sa Katoliko, isa akong advice ninyo. Before mo mangatake, tun-is ani ninyo nga libro. Tun-is ninyo. Sabta sa ninyo ni nga libro, adisir mo mangatake. Ngano man? Kadto nga libro akong gipakita kanang Catechism of the Catholic Church. Naa dira ang summary. Summary sa mga tinuod nga tudlo sa Katoliko. No? Mao ni ang among kibali kung sa Pilipinas pa mao ni ang Philippine Constitution. Mao ni sukaranan sa mga balaod. Kabalo mo nga gining balaod sa Pilipinas, nagbase na sa Philippine Constitution. Ang ato pong mga doktrinang kita mga Katoliko, nagbase dito sa Catechism of the Catholic Church. Anong mga dili Katoliko diha, hangyo na ko ninyo, before mo mandaot sa amo, tun-in ninyong maayo unsay gitudlo sa among simbahan. No? Kay kung magpataka na lang mong istorya, sayop gid mo, no? Sayop. Ako sa una, nibalhin ko Katoliko kay nailad ko. Nailad ko, no? Ningon man sila nga napay mga testimony nila, di ba? Night mga testimony nila. Ako sa Katoliko pa ko, palahubog ko. Ako sa Katoliko pa ko, sigarilyo ko. Tanawas Manny Pacquiao ron. Manny Pacquiao. Ako sa Katoliko pa ko, sugalol ko. Pero karon nga na born again ako, ay salamat, praise the Lord, na nindot na gid kayong kinabuhi. Si pagtuon ninyo, ang Katoliko nagsugo sa inyo nga magsugal mo? Si pagtuon ninyo, ang Katoliko mo nagsugo nga mag-inom-inom mo? Taka-taka, no? Wala gitudlo sa simbahan nga maginana ta. No? Ang tudlo sa simbahan, we must be like Christ. Ang basahon nimong Catechism of the Catholic Church, dapat ang mga tinuod nga Katoliko magsunod kang Kristo para mahisama sila kang Kristo. Sama si Kristo, dili baya palahubog si Kristo? Dili baya abusado si Kristo? Ano tinuod nga tudlo simbahan? Katong mga palahubog nga Katoliko, katong mga sugarol nga Katoliko, katong mga bisyoso nga Katoliko, mao to silang mga Katoliko nga way simba-simba. Tawag ana nominal Catholics. Katoliko lang sa pangalan. Ayaw mihusgahe sa mga butang nga wala gitudlo sa simbahan. Ang problema man gud sa uban, tungod kay nakita nilang ingunana ang Katoliko, ipahid na dayon sa doktrina sa simbahan. Sayop. Tagaan ta mo example. Math teacher man ko. Kung maingon ko sa akong mga estudyante nga, class,
encircle the letter of the correct answer. Kunya na estudyante dira nag-underline, nya nag-ingon ko nga not following instruction is wrong. Kunya 1 to 50 nga multiple choice, 0 ang iyang score kay gipang underline na niya ang instruction encircle. Ay kung ingna nga ang basulo nimo nga na 0 siya ang maestro. Kinsa may basulo nimo nganong na 0 siya? Ang estudyante nga nag-underline ngano man, wa man siya ni follow sa instruction. Ayaw pud basula ang simbahang Katoliko tungod sa mga tao nga mga palahubog, tungod sa mga tao nga dautan og binuhatan. No? Ang tawag ana injustice na. Sama ra nga gibasol nimo ang teacher tungod kay gi-underline na nimo nabutlog ka. Kay klaro sa instruction, encircle the letter of the correct answer. No? Ang instruction sa atong simbahan, magbinuotan, magbalaan, dapat mosunod sa Kristo, mosunod kang Kristo, sundugon ang mga santos. Muna itudlo sa atong simbahan. Unya, naay nagsupak-supak, nagpalahubog, nangawat. Nya miingon na ba sila, ubanta sa City Jail be. Iniphanay ta didto. Miingon man tong gingnan mo ko sa lain reliyon sa plaza, magdebate, gingnan ko sa una. O sige Bert, adto ta sa City Jail karon. Ana siya adto sa City Jail. Ipo na to mga piniriso. Nya interview nato sila kung unsa ilang reliyon. Di ba kasagari dira mga Katoliko? Ang bot niya pasabot kasagari dos mga kriminal Katoliko. Oo, tubag mao ni tubag. No? Kay balo man ta nga ang Pilipinas, 85% to 90% ana Katoliko. So, major proportion, major number of population sa Pilipinas Katoliko. Natural lang gid nga daghay mapresong Katoliko kay kadaghanan bang sa Pilipinas Katoliko. Unya usa pa, pangutan-on nato unsa ang klaseng Katoliko ang napriso didto? Kanang klase ng Katoliko gitawag na Katoliko sa pangalan. Ang tinuod nga Katoliko nga dapat sundon sa mga Katoliko kanang mga santos. Kanang mga santos mo nay tinuod nga Katoliko, mo nay bayani sa among pagtuo. Dira mi i-judge. Ayaw mi i-judge sa mga tao nga mga Katoliko nga wala nagsunod sa doktrina. I-judge mi sa mga Katoliko nga nagsunod sa doktrina. Ang mga Katoliko nga tinud-anay nagsunod sa doktrina mao nang mga santos namo. No? Diha mi husgahi. Basahan ang mga kinabuhi sa santos. Basahan na may Google nato, na may internet nato. Pagbasa mo mga santos. Nya paghuman baliki dayon ko kung naa ba kay nakitang sayop nila. Dira mi i-judge sa mga santos nami. Ayaw mi i-judge sa wala na mo itudlo. Kay injustice na. Ayaw basula ang simbahang Katoliko tungod sa kalapasan sa iyang mga membro. Ayaw basula ang simbahang Katoliko. Kay katong mga malapason sa doktrina sa Katoliko nga nagpakaron ingon nga Katoliko, unang-una wala to sila tinud-anay nakahibalo sa doktrina sa Katoliko. No? Wala to sila, kung nakabalo man sila, wala sila nagsunod. So mo na hangyo na mo mga kaigsunan, no? Dili mo patakag istorya against the Catholic Church. Ayaw na balikan akong sayop sa una nga nibalhin ko sa lain tinuuhan. Unya paghuman ang doktrina didto pampandaot ta dayon, no? Anya wa day mi kasabot di ay, no? So mao to mga kaigsunan nga naay duha ka klaseng larawan. No? I-summarize nato kay medyo 1 hour na ta ka pinagsigig live. No, murag abot na sa maximum limit. I-summarize na nato karon nesgutan. No? Ingon dira ang nesgutan nato nga una wala gisimba sa simbang Katoliko ang mga larawan isip Dios. Wala nato simbahan na, wala nato giila ang mga rebulto nato nga Dios nato na wala. Ang Dios sa Katoliko isa ra, tuwa sa langit. Ang Dios nato usa lang, pero nagpadayag sa tulo ka persona, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Mao ra gyud gisimba nato kanang Dios sa Trinidad. Dios nga dunay Trinidad nga persona. Ang kinaiyahan sa atong Dios is Trinity. Mo na natay doktrina sa Trinity. Mo na matag simba sa Katoliko, manguros gyud ngano man. Di mailhan na sa atong pagtuo sa Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Sa sunod nako nga live mga kaigsunan, hisgutan nako unsa nganong ang mga Katoliko manguros man, no? Kay daghay nalibog ana.
Isgutan nako unsay katuyuan sa pagpanguros. Sa sunod na pud nga live, isgutan na pud nato ang Trinity. Na may mga laing grupo nga relihiyon nga di mo tuos Trinity. So, ato i-summarize ha. Una, wala nagsimba ang mga Katoliko Diyos. Wala namin magsimba og rebulto, wala. Isa ra mong gisimba. Doon na may mga larawan nga mga santos tungod kay gusto mi mapahinumduman. Gusto mi nga ang kinabuhi sa mga santos sundugon namo. Pag makita mi sa larawan sa mga santos, mapahinumduman mi sa ilang pagkasuod sa Dios. But pasabot, kami pud gusto mi makigsuod sa Dios ngano man. Mao man ay modelo namo sa among pagtuo kana mga santos namo. Mao na among basihan sa among pagtuo. Sundugon namo si ang pagtuo ni San Lorenzo, sundugon namo. Ang pagtuo ni Santo Tomas, sundugon namo. Ang pagtuo ni San Pablo, sundugon namo. Pero ang numero uno nga among sundugon mao si Kristo mismo. Mao ginay among isunod, no? So wala na mo na simbaha bilang Dios kanang mga santos, no? Wala. Mao na nasod sa unahuna sa uban kay mao man ay ginatudlo pun sa ila. Mao pun ay ginatudlo sa ila. Mao na nasod sa unahuna sa uban kay ginatudlo nila na. Unya mao po'y nakita nila sa prosesyon, no? Magprosesyon ang Katoliko, Poong Nazareno, Black Nazarene, mao po'y nakita nila. Pero wa sila kasabot nga ang mga deboto sa itim na Nazareno, ang ilang kasing-kasing o gunahuna naa kang Kristo nga tuwa sa langit, wala diha sa libulto mismo. Kanang deboto sa mga Nazareno, wa man gina nagtuo nga kanang itong mga Nazareno mao ginay Dios nila, wala man. Walay buang-buang nga Katoliko nga miingon nga kanang rebulto nga itim nga Nazareno mao ginay Dios nga gisimba nato. Mao na nagbuhat sa tanan, dili na wala bisag interview nimo sila dili. Nagrepresentar na kang Kristo, no? Kanang rebulto ni Kristo sa itim na Nazareno, nagrepresenta. Take note of the word, nagrepresenta rana sa tinuod nga persona nga Kristo mismo nga tuwa na sa langit ron. Ang tinuod nga Kristo tuwa na sa langit ron, nabanhaw na, dugay ra gilansang, nabanhaw na siya. Pero do na siya representasyon nga imahe. Do na siya representasyon nga imahe. Mao nang mga rebulto. For example, ikaw na kay picture ba? No? Lahi ng ikaw, lahi po ng picture nimo. Kanang picture nagrepresenta nimo na pero dili na ikaw. Pero kanang picture nimo giampingan nimo na, no? Kay ikaw may nagrepresent kung kung gibinuangan sa imong silingan ang picture sa imong mama, natural masuko ka. Kay picture na sa imong mama. Bisag imong mama wala dira kay dala-dala ka picture sa imong mama kay ni-abroad ka, gigugma nimo imong mama, gidala-dala nimo kay kung mingawon ka sa imong mama, tan-aw nimo ang picture sa imong mama. Unya kung ilugo na sa imong katrabaho, gisiun na, sunugon. Unsa may mabati nimo? Siyempre natural masuko ka. Kay bisag picture na, nagrepresenta man na sa imong mama, gimahal gyapon nimo na. Muna ana po nang sa mga santos namo, sa mga rebulto namo. Bisan tudog dili na sila mo tinuod nga Dios, bisan tuod mga rebulto ra na, gimahal namo na. Kay nagrepresenta na sa mga santos nga tuwa na sa langit ron. Mauna, no? I hope nga klaro na sa mga dili Katoliko. Duha ang purpose nganong nag-video ko about ani. Una, para matagaag saktong impormasyon ang mga Katoliko. O ikaduha, matubag ang mga dili Katoliko, no? Doon na sila yung mga kalibog manggod ana. So salamat sa pagtan-aw, no? Salamat Jacob, no? Salamat Lucina sa pagtan-aw ninyo, no? Sa pagsuporta, no? Salamat kayo. So mag-end nako mga kaigsunan kay hapit na alas 8, no? Mamahaw pa ko, no? Daghang salamat sa inyong pagtan-aw. God bless us all and pro Deo et Ecclesia.